Magandang gabi po sa inyong lahat mga kaistorya. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating kwentuhan ng kababalaghan sa gabing ito. Ako pa rin ang inyong taga-kwento na si Jason Steele. Kaya naman ilagay nyo lamang ang inyong mga komento, ang inyong mga shoutouts dito po sa ibaba ng ating comment section. Samantala, narito na ang ating tampok na kwento para sa gabing ito. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m. Ako nga pala si Ernesto, 53 taong gulang. Sabi nila, ang dagat daw ay nagbibigay ng buhay. Pero para sa akin, ang dagat ang kumuha ng lahat ng katahimikan ko. Sariwa pa sa isip ko yung buhay namin noon sa probinsya. Payak lamang kay istorya. May maliit kaming barong-barong ni Marta malapit sa dalampasigan. Hindi naman kami mayaman pero sapat na sa amin yung nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. Ang asawa kong si Marta ay siya ang lakas ko. Tuwing madaling araw ay 3:00 pa lamang gising na kami. Habang malamig pa ang simoy ng hangin at tanging ang huni lamang ng mga kuliglig at ang hampas ng alon na napapakinggan, naghahanda na ako ng aking lambat. Si Marta, hindi yan papayag na umalis ako nang hindi nakakakain ng mainit na pandesal o kahit sinangag man lamang. Ingat ka sa laot, Ernesto ha. Ang lagi niyang bilin habang inaayos ang kwelyo ng suot kong kupas na t-shirt. Pagkatapos ay gigising na ang 2 naming anak. Ang sarap nilang panoorin kay istorya. Habang naglilinis kami ni Marta ng bangka, makikita mo silang nagtatakbuhan sa dalampasigan. Naglalaro ng buhangin at tumatawa na parang walang problema ang mundo. Minsan ay napapatigil ako sa paghila ng lubid. Tinitingnan ko ang mga anak ko at iniisip, hanggang dito na lang ba sila? Gusto ko silang pag-aralin sa may syudad at gusto ko makatapos sila. Hindi yung tulad ko na amoy isda at sunog ang balat sa araw-araw. Isang gabi, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pangingisda, inilabas namin ni Marta ang aming bangko. Isang lumang lata ng biskwit na kinalawang nasa gilid. Doon namin itinatago yung mga barya at lukot na 20 pesos na naitatabi namin. Nang ibuhos namin yon sa may banig, parang dinurog ang puso ko. Pinilang namin ang paulit-ulit. Baka sakali nagkamali lamang kami ng kwenta pero kahit baliktarin namin, hindi talaga sumasapat. Sa mahal ng bilihin, sa laki ng pangarap ko para sa mga bata, ang pangingisda ay pantawid gutom lamang. Hindi panggawa ng kinabukasan. Marta, ang sabi ko sa kanya habang nakatingin sa tumpok ng barya, kailangan nating gumawa ng paraan. Hindi sapat ito. Hindi sumagot si Marta. Alam ko natatakot siya. Pero alam din niya ang katotohanan. Kinabukasan ay parang itinadhana yata. Naglalakad ako sa pier para sana mag-ayos ng sirang kating ng bangka. Nang mapansin ko ang isang malaking anunsyo na nakapaskil sa pader ng opisina ng Kapitan del Barrio. Needed, ship crew, cargo helpers, high pay, immediate hiring. Nakalista doon ang isang malaking cargo ship. Naghahanap sila ng mga lalaking malakas, sanay sa mabibigat na trabaho at kayang tumagal sa laot ng ilang buwan. Hindi ako nagatubili kay istorya. Kahit mabigat sa loob ko na maiwan ang aking pamilya, naisip ko, ito na ang sagot sa mga dasal namin. Noong gabing sinabi ko kay Marta na natanggap ako, hindi siya nakakain. Malayo yan, Ernesto. Hindi natin alam ang takbo ng barkong yan. Ang babala niya.
Pero hinawakan ko ang kanyang kamay at nangako ako. Babalik ako, Marta. Pagbalik ko, hindi na tayo sa barong-barong titira. Ipapagawa natin yung pangarap nating bahay. Makakapag-aral na rin ng maayos sa mga bata. Ang unang gabi ko sa loob ng barko ang hindi ko makakalimutan. Iba ang barko sa bangka kay istorya. Ang bangka, ramdam mo ang tubig at parang kasama mo ang dagat. Pero ang barkong ito, isang dambuhalang bakal. Parang kulungan. Sa loob ng cabin ko habang nararamdaman ko ang malakas na hampas ng alon sa bakal na katawan ng barko, inilabas ko ang litrato ni na Marta at ng mga bata. Yun lamang ang tanging gamit ko na nagpapaalala sa akin na may uuwian pa ako. Bawat kalang ng bakal, bawat ugong ng makina, parang may ibinubulong na hindi ko maintindihan. Araw-araw ay bugbog ang katawan ko. Linis dito, ayos na mga malalaking chain doon, buhat na mga kargamento. Mainit, nakakapaso ang sikat ng araw sa deg pero tinitiis ko. Bawat patak ng pawis ko iniisip ko, katumbas iyan ng notebook at lapis ng aking mga anak. Nag-o-overtime pa ako kahit sobrang pagod na para lamang madagdagan ang ipapadala ko. Tuwing break time, nakikipagkwentuhan ako sa ibang crew. Karamihan sa kanila tulad ko rin, mga tatay na gustong guminhawa ang buhay. Pero may napapansin ako sa kanila kay istorya. Yung mga matatagal na doon, iba ang tingin sa kanilang mga mata. May lungkot na parang malalim pa sa dagat. Minsan kapag nagkakape kami sa gilid ng deck, habang pinagmamasdan ang asul na dagat, na tila ba walang katapusan, bigla na lamang silang tatahimik. Nakakabaliw din pala pag puro tubig lamang ang nakikita mo, no? Ang sabi ko pa sa isang kasamahan ko. Tiningnan lamang niya ako at saka siya bumuntong hininga. Sana tubig lang ang makita natin hanggang makarating tayo, Ernesto. Ang sagot pa niya. Hindi ko naiintindihan kung ano ba ang ibig niyang sabihin noon. Hanggang sa dumating ang isang hapon na nagpabago sa pakiramdam ko sa trabahong ito. May isinakay kaming mga bagong kargamento. Ang sabi ng aming kapitan, espesyal daw na kliyente ang nagmamay-ari nito. Hindi pamilyar sa akin ang rutang pupuntahan namin. Parang isang liblib na probinsya na wala sa karaniwang mapa ng mga biyahero. Nagtaka kaming mga crew habang ipinapasok ang mga gamit. Kaistorya, puro mamahaling appliances, mga construction materials na hindi mo makikita sa ordinaryong hardware. Pero ang pinaka-weird, yung mga disenyo. May mga kargamento kaming binuksan para i-secure ang pagkakapwesto. Puro ginto at mamahaling kristal ang mga disenyo. Mga chandelier na parang pampalasyo. Mga salamin na may nakaukit na kakaibang mga mukha. Para kanino ba ito? Ang bulong ng isa kong kasama. Masyadong elegante ito para i-deliver sa isang liblib na lugar. Sino ang titira dun? Engkanto? Nagtawanan sila pero hindi ako natawa. Napansin ko kasi ang mga kahon. Wala silang pangalan ng kumpanya. Walang fragile o this side up na nakasulat sa Tagalog o English. Ang nandoon lamang ay ang mga simbolo. Puro guhit na paikot-ikot. Para bang mga matang nakatingin o mga kamay na nagkakabuhol-buhol. Hindi ko maintindihan pero parang sumasakit ang ulo ko kapag tinititigan ko ang mga simbolo. Dahil sa kuryosidad, tinanong ko ang supervisor namin. Sir, saan po ba talaga ang punta nito? Ano po ba yung mga simbolong yan? Tumingin sa akin ang supervisor. Pero hindi yung tingin pala kaibigan. Namutla siya ng kaunti at bigla itong sumingit. Ernesto, binabayaran ka dito para magbuhat, hindi para mag-isip. Huwag ka masyado mausisa kung gusto mo makauwi ng buo ang sahod mo.
Gawin mo na lang ang trabaho mo. Pwede ba? Mula noon kay istorya ay nagsimula na ang mga kakaibang pangyayari. Yung mga kahon na iyon, parang may naririnig kaming kaluskos sa loob kahit alam naming mga gamit lamang naman ang laman. At tuwing gabi, yung hangin sa dagat, hindi na amoy alat. Amoy lupa na siya. Amoy lupang sementeryo. Nasa kalagitnaan kami ng dagat noon kay istorya nang magsimula ng mag-iba ang takbo ng usapan sa loob ng barko. Isang hapon habang nagpapahinga ako malapit sa tulay o yung command center ng barko, narinig kong bumukas ang radyo. Malakas ang volume kaya naman rinig na rinig hanggang sa labas. May tumatawag na kliyente. Siya siguro yung may-ari ng mga mamahaling gamit na binubuhat namin. Kaistorya, hindi ko makakalimutan ang boses na iyon. Napakalumanay ng pagsasalita niya. Parang hinhin na hinhin pero habang nakikinig ako, para bang may kung anong humahaplos sa bato ko. Hindi siya sumisigaw pero ang bigat sa pakiramdam. At ang sabi pa niya sa kapitan, "Sinisiguro niyo ba na darating kayo sa tamang oras? Dapat eksaktong gabi kayo dumaong. Huwag kayong maaga at huwag din kayong huli." Paulit-ulit iyon kay istorya. Eksaktong gabi. Pagkatapos ng tawag, nakita ko ang kapitan at ang navigator namin na nakayuko sa mga mapa. Nagkakamot sila ng ulo. Lumapit ako ng konti para kumuha ng mainit na tubig sa dispenser at narinig ko ang navigator na bumubulong. Ang sabi niya, Kap, hindi ko maintindihan tong coordinates na ibinigay. Wala ito sa kahit na anong lumang mapa natin. Sa pwestong ito, dapat ay puro malalim na tubig lamang at wala nang iba." Pero ang katakataka kay istorya, kahit hindi nila mahanap sa mapa ang lugar, ang barko namin ay parang kusang bumibilis. Ramdam ko na hindi na lamang makina ang nagpapaandar sa amin. Para bang hinihigop kami ng isang malakas na agos patungo sa direksyong hindi namin alam. Dahil malapit na raw kami sa destinasyon, sinabihan na kaming mga crew na maghanda. Papalubog na ang araw noon at ang langit ay kulay kahel na may halong lila. Naglinis kami ng mga gamit. Check dito, check doon. Sigurado maayos ang pagkakatali ng mga mamahaling chandelier at appliances. Gusto kasi ng kapitan na pagdaong namin, mabilis ang delivery para makaalis din kami agad. Pero habang naghahanda kami, biglang nagbago ang paligid. Kanina lamang ay mainit ang panahon. Yung sikat ng araw ay talagang nakakapaso pa sa balat. Pero nung malapit na mag-alas 7, biglang may lumitaw na makapal na hamog. Sobrang puti at sobrang kapal ka istorya. Yung tipong kapag itinaas mo ang kamay mo sa harap ng mukha mo, halos hindi mo na makita ang mga daliri mo. Nagkapaan na kami mga crew sa deck. "Oy, asan na ba kayo?" Ang sigaw ng isa kong kasama. Wala kaming makita. Puti ang paligid namin. Pero heto ang pinaka-weird. Biglang tumahimik ang lahat. Ang dagat na dati ay maingay at malakas ang hampas ng alon sa katawan ng barko, biglang naging parang salamin sa katahimikan. Maging ang tunog ng aming malaking makina na dati umuugong at nakabibingi, naging malambot ang tunog. Para kaming hindi na nakatapak sa tubig. Ang pakiramdam ko ng oras na iyon, para bang lumulutang ang barko sa hangin o sa ulap. Imbes na nasa dagat kami. Maya-maya pa ay parang may humawi sa hamog. Unti-unting luminaw ang paningin namin. At doon na kami napangangalahat. Kaistorya, sa gitna ng dagat na alam naming walang kahit anong isla, may bumungad sa aming isang napakaliwanag at napakagandang dalampasigan. Hindi ko akalain na may ganitong lugar sa Pilipinas o sa buong mundo.
Eksaktong 8:00 ng gabi nang dumaong ang barko. Pagbaba namin ng angkla, sinalubong kami ng mga ilaw na hindi ko maipaliwanag ang ganda. Kulay ginto at pilak ang paligid. Habang bumababa kami sa wharf, nakita namin ang mga kalsada. Kaistorya, hindi yun semento o asfalto. Ang mga kalsada nila ay parang gawa sa mga mamahaling bato na kumikinang kapag tinatamaan ng ilaw. Tumingala ako sa malayo. May mga matatayog na mansyon doon. Ang lalaki ng mga bintana at mula sa labas, kitang-kita mo ang mga kristal na chandelier sa loob ng mas magaganda pa kesa sa mga dala naming kargamento. At ang amoy ng hangin, hindi na amoy dagat. Amoy mga bulaklak na hindi ko pa kailanman naamoy sa buong buhay ko. Masyadong mabango, masyadong matamis, na para bang nakakahilo kapag masyado mong nilanghap. Nagsimula nang lumabas sa mga tao mula sa malalaking mansyon para salubungin ang mga in-order nilang gamit. Napahinto ako sa pagbubuhat na makita ko sila. Lahat sila kaistorya, napakatatangkad. Mapuputi ang kanilang balat na parang hindi nasisikatan ng araw. At ang kanilang mga damit, parang gawa sa seda na kumikinang-kinang kahit madilim ang paligid. Nung nag-abot ako ng isang kahon sa isang lalaki doon, napansin ko ang kanyang mukha. Alam mo yung balat natin na may linya sa noo o gatla sa gitna ng mga labi? Sila, wala silang ganon. Ang balat nila ay parang porselana. Sobrang kinis. Walang kahit na anong dumi. Walang nunal. Walang kahit anong marka. Para silang mga manika na gawa sa mamahaling materyales. Nang walang ano-ano ay may lumapit sa akin na isang babae. Napakaganda niya kay istorya. Ang sabi niya sa akin, "Salamat sa pagdadala ng mga ito, Ernesto." Nagulat ako dahil kilala niya ang pangalan ko. Pero kako baka nabasa lamang niya sa ID ko sa aking damit. Pero habang nagsasalita siya, may napansin akong kakaiba. Hindi siya kumukurap. Direkta lamang siyang nakatingin sa mga mata ko habang ang boses niya ay parang musika. Napakasarap pakinggan pero may kasamang kakaibang lamig na tumatagos hanggang sa buto ko. Hindi yung lamig ng hangin, kung hindi yung lamig na parang galing sa loob ng freezer. May nakita rin akong isang bata na naglalaro sa tabi ng kalsada, malapit sa isang poste ng ilaw. Ngumiti ako sa kanya. Yung iting tatay dahil naaalala ko ang mga anak ko sa probinsya. Pero ang bata, hindi ngumiti pabalik. Tumitig lamang siya sa akin ng matagal. At doon na ako kinabahan kay istorya. Ang mga mata ng bata, wala silang puti. Purong itim lamang ang makikita mo mula gilid hanggang gitna. Parang dalawang butas sa madilim na nakatingin sa aking kaluluwa. Dahil sa takot at pagkamangha, binilisan namin mga crew ang pagkilos. Gusto naming matapos agad pero kasabay noon, hindi kami makapaniwala sa aming nakikita. Ang mga appliances na dala namin, hindi na namin kailangan buhatin hanggang loob. Inilalagay lang namin sa isang platform o parang tile sa labas at kusa na itong gumagalaw papasok sa mga mansyon. Habang naglalakad ako pabalik-balik sa barko, tinitingnan ko ang paligid. Wala akong makitang kahit isang butil ng alikabok sa kalsada. Kahit yung mga puno sa paligid ng daan, para bang sinadyang ihanay ng perpekto. Ang mga dahon nila hindi berde, kung hindi kulay pilak na tumutunog na para bang maliliit na kampana kapag nahahanginan. Nang matapos na ang pagbaba ng lahat ng kargamento, lumapit ang mga residente sa amin. Nagdala sila ng mga tray ng pagkain. Hindi ko alam kung ano iyon. Mukha sila mga prutas at tinapay pero ang kukulay nila. Sinubukan kong kumuha ng isa. Mukha siyang matamis na asukal pero nang hinawakan ko, hindi siya natutunaw
sa init ng kamay ko. Inimbita kami ng kapitan ng syudad na bumaba muna kami ng barko at maglibot-libot. Ang sabi ng kapitan namin, "Sige na, magpahinga muna kayo. Matagal din tayo nasa laot." Kahit medyo kinakabahan, nanaig ang kuryosidad ko. Naglakad-lakad ako mag-isa. Nakakita ako ng isang fountain sa gitna ng isang plaza. Ang lumalabas na tubig ay hindi malinaw, kung hindi parang likidong ginto. Sa sobrang ganda kay istorya, hindi ko napigilan. Isinausaw ko ang daliri ko para hawakan ang likido. Pero nang dumikit ang balat ko ay bigla akong napatalon. Para bang may kuryenteng dumaloy sa daliri ko na gumapang hanggang sa balikat ko. Hindi masakit pero nakakangilo sa katawan. Habang naglalakad pa ako, nakarinig ako ng tawanan mula sa isang malaking hall. Para bang may party o sayaw ang nagaganap. Doon ay sumilip ako sa malaking pinto. Nakita ko ang mga tao doon. Matatangkad, mapuputi, kumikinang ang kanilang mga damit. Sumasayaw sila ng pares-pares. Pero kay istorya, wala akong naririnig na musika. Walang banda, walang radyo, walang kumakanta. Tahimik ang buong hall pero ang galaw nila ay sabay-sabay. Perpekto at napakabilis na parang hangin lamang silang umiikot sa may sahig. Tumayo lamang ako doon habang pinapanood sila at iniisip kong, nasaan ba talaga kaming lugar? Bakit parang masyadong perpekto ang lahat dito? Hindi ko alam kay istorya na yung perpektong ganda na aking nakikita, yun pala ang simula ng isang bagay na hindi ko magagawang matakasan. Habang nakatayo ako doon sa tapat ng hall at pinapanood ang mga taong sumasayaw kahit walang tugtog, bigla ako nakaramdam ng sobrang lalang pagkahilo. Hindi ko maintindihan kay istorya, pero ang mga tuhod ko biglang nanghina. Ang pakiramdam ko ng mga sandaling iyon ay parang umiikot ang buong paligid ko. Yung mga matatayog na mansyon at gusali sa paligid, bigla silang parang lalong tumatangkad at lumalaki. Pakiramdam ko ay liliit ako ng liliit hanggang sa kainin na lamang ako ng mga pader na ginto sa aking paligid. Napahawak ako sa isang poste para lamang hindi ako matumba. Pero kahit yung poste, parang gumagalaw sa paningin ko. Hinanap ko ang mga kasamahan ko sa trabaho. Nakita ko sila sa kabilang bahagi ng kalsada. Pero kay istorya, lalo akong kinabahan sa kanilang itsura. Lahat sila ay nakatayo lamang, parang mga tulala. Nakatingala sila sa mga ilaw na kulay pilak at ginto, nakabuka sa mga bibig at hindi na sila nag-uusap sa isa't isa. Tinawag ko si Bert, yung pinakamalapit sa akin pero hindi man lamang siya lumingon. Para sila mga estatwa na nawalan ng sariling isip. Sa puntong iyon ay hindi na talaga ako komportable pa. Sobrang tahimik na ng syudad. Yung katahimikan na nakabibingi at nakakairita sa tenga. Nagpasya akong bumalik na lamang sa barko. Ang sabi ko sa aking sarili, mas gusto ko pang matulog sa loob ng cabin ko kesa manatili sa labas ng lugar na ito. Habang naglalakad ako pabalik sa wharf, may napansin ako. Tumingin ako sa likuran ko para tingnan yung mga dinadaanan ko kay istorya. Ang mga bakas ng sapatos ko sa kalsada, yung konting dumi na dapat ay naiiwan sa sahig, agad na naglalaho. Para bang ayaw ng lugar na iyon na may maiwan na kahit anong marka na nanggaling sa labas. Malinis na naman agad ang kalsada na parang wala akong dinadaanan. Nakarating ako sa barko at direkta akong humiga. Dahil sa sobrang pagod sa pagbubuhat at sa kakaibang hilo na aking nararamdaman, mabilis akong dinalaw ng aking antok. At hindi lamang ako kay istorya. Mukhang lahat ang mga crew maagang nakatulog sa kani-kanilang mga higaan pagbalik nila.
Wala man lang naiwan na gising para magbantay sa deck o sa makina. Siguro dahil kampante kami sa ganda at sa katahimikan ng lugar, kaya naman nakalimutan namin ang mga protocol sa barko. Subalit nung tulog na ako, napanaginipan ko ang aking pamilya. Nakita ko si Marta at ang dalawa naming anak sa dalampasigan sa probinsya. Hindi sila tumatawa. Umiiyak sila kay istorya. Tinatawag nila ang pangalan ko pero ang boses nila ay parang galing sa napakalayong lugar. Sinubukan kong tumakbo palapit sa kanila at pilit kong inaabot si Marta pero hindi ako makagalaw. Tumingin ako sa paanan ko sa may paningin ko at nakita ko ang mga ugat ng puno na nagsisulputan mula sa buhangin at mahigpit na pumulupot sa mga binti ko. Hinihila nila ako pababa habang sumisigaw ako ng pangalan ng asawa ko. Nagising ako ng hating gabi nang dahil sa sobrang lamig. Hindi ito yung lamig ng aircon kung hindi lamig na parang pumasok sa loob ng cabin ko at humahalayhay sa aking balat. Sinubukan kong bumangon para isara ang pinto at tingnan ang bintana pero hindi ko agad magawa. Napakabigat ng katawan ko kay istorya. Para ako nakadikit sa kama at kailangan ko pa na matinding puwersa para lamang maiangat ang ulo ko. Pero dahil sa antok, nakatulog ulit ako. Nagising na lamang ako sa isang tunog na napakaingay. Huni iyon ng mga ibon pero hindi yung mga ibon na napapakinggan sa bukid. Ang kanilang huni ay matalas at parang nag-aaway-away. Pagmulat ng mga mata ko, sumalubong sa akin ang napakaliwanag na sikat ng araw na tumatama sa aking mukha. Tanghali na ba? Ang tanong ko pa sa aking sarili. Lumabas ako ng cabin para magunat-unat. Gusto kong uminom ng kape sa deck. Yun kasi ang ritual ko tuwing umaga sa laot bago magsimula ang trabaho. Inaasahan ko na paglabas ko, makikita ko muli ang mga gintong mansyon, yung mga kumikinang na kalsada at yung mga magagandang tao na sumalubong sa amin kagabi. Gusto ko sana magpasalamat muli sa kanila o baka makahingi ng tubig. Pero kay istorya, nabitawan ko ang hawak kong tasa. Nalaglag ito sa may sahig ng barko at nabasag, pero hindi ko na nagawang pulutin. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang makita ko ang paligid sa liwanag ng araw. Wala na ang mga mansyon, wala na ang mga kalsada na gawa sa mamahaling bato, at wala na ang mga taong mapuputi at matatangkad. Ang tanging nakikita ko sa paligid ng barko ay mga naglalakihang puno na ang kukulay ay madidilim. Ang mga puno ay may mga baging na nakasabit at sa laki ng mga ito, mukha sila mga higanteng ahas na nakapulupot sa mga sanga. Ang barko namin kay istorya, hindi pala ito nakadaong sa isang maayos na pier. Nakasabit ang barko sa pagitan ng mga malalaking ugat sa gitna ng isang masukal na gubat. Nasa gitna kami ng putikan at mga halaman na hindi ko alam kung ano bang klase. Hinanap ng mga mata ko yung kalsadang ginto na nilakaran ko kagabi. Pero ang naroon lamang ay puro putik, nabubulok na mga dahon at matatalim na damo na kasing taas ng tao. At yung mga punong nakapalibot sa amin, habang tinititigan ko ang mga balat nito, para bang may mga mukhang nakaukit sa mga ito. Hindi yung mukha na sadyang inukit ng tao, kung hindi parang natural na tumubo ang itsura ng mga mukha na tila nagdurusa sa balat ng kahoy. Bert? Kapitan? Nasaan kayo? Ang pagsigaw ko. Tinawag ko ang lahat ng aking mga kasamahan pero walang sumasagot. Ang tanging naririnig ko lamang ay ang malakas na ugong ng hangin na dumadaan sa mga dahon ng puno. Yung katahimikan kay istorya ay nakabibingi na. Wala akong marinig na kahit anong ingay ng tao mula sa loob ng barko. Pinuntahan ko ang cabin ng bawat kasama ko.
Isa-isa kong binuksan ang mga pinto. Bert? Mike? Sir? Pero bawat pinto na buksan ko, bakante ang lahat ng higaan. Maayos pa mga kumot pero may napansin ako. Tila matagal na itong hindi natutulugan. Bakit ang kapal na ng alikabok sa mga gamit nila? Isang gabi pa lamang kami nakakatulog dito, pero yung alikabok para bang inabot na ng napakaraming taon. Habang naglalakad ako sa may pasilyo, may nakita akong tsinelas sa gitna ng daan. Tsinelas si Bert, yung suot niya kagabi. Pinulot ko iyon pero binitiwan ko rin kaagad lang dahil sa aking pandidiri. Kaistorya, punong-puno ang loob ng tsinelas ng maliliit na insekto na kulay asul. Gumagapang sila sa loob ng goma at para bang doon na sila nakatira. Sumigaw na ako ng malakas para tawagin ang kapitan. Tumakbo ako papunta sa tulay ng barko pero wala rin siya doon. Ang boses ko, bawat sigaw ko, parang hindi lumalayo. Parang hinihigop lamang ng mga puno sa labas ang tunog. Natakot na ako ng gusto. Ang nasa isip ko, naiwan na ba ako? Nakaalis na ba sila at hindi lamang ako ginising? Pero paanong aalis ang barko kung nakasabit ito sa mga ugat ng puno? Tumingin ulit ako sa labas ng barko doon sa pwesto kung saan kami kumain kagabi. Nakita ko yung mga plato na ginamit namin. Pero yung mga pagkain na akala namin ay masarap at kulay asukal, nang tiningnan ko sa liwanag ng araw, mga bulati na sila na nangingisay at mga tuyong dahon na lamang. Yun pala ang kinain namin. Ang sikmura ko kay istorya ay biglang bumaligtad. Parang gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko ng gabing iyon. Nakatayo lamang ako doon sa deck kay istorya. Habang pilit kong iniintindi kung paano naging gubat ang isang napakagandang syudad. Habang nakatingin ako sa paligid, may narinig akong mga bulong. Hindi ito galing sa tao, kung hindi parang galing sa itaas ng mga naglalakihang puno. Hindi ko maintindihan ang kanilang lengguwahe. Parang huni ng insekto na hinaluan ng kaskas ng tuyong dahon. Pero kahit hindi ko alam ang salita, nararamdaman ko ang utos nila. Pinabababa nila ako ng barko. Tinatawag nila ako. Lumingon ako sa gawing kanan. Doon sa malayo sa likod ng isang malaking puno na may mga baging. May nakita akong isang napakatangkad na figura. Akala ko noong una isa sa mga kasamahan ko na nakababa na. Kaya naman laking tuwa ko sana. Pero nang ako'y kumurap, nawala siya doon at biglang lumitaw sa kabilang bahagi naman ng gubat na mas malapit sa akin. Wala siyang ginagawa. Nakatayo lamang siya doon pero ramdam kong nakatitig siya sa bawat galaw ko. Bigla ring gumalaw ang mga dahon ng mga puno kay istorya. Wala namang hangin ang oras na iyon. Patay na patay ang hangin pero ang mga dahon parang sumasayaw na hindi ko maintindihan. At habang tinitingnan ko ang bawat dulo ng sanga, pakiramdam ko may libu-libong mga matang nakatago sa dilim ng kagubatan na naghihintay lamang na humakbang ako pababa. Sa sobrang takot ko ay tumakbo ako papasok sa control room. Iniisip ko baka gumagana pa ang radyo. Kailangan kong humingi ng saklolo sa Coast Guard o kahit kanino na makakarinig sa akin. Pindot ako ng pindot sa mga buton. Inikot ko ang lahat ng dial pero ang lumalabas lamang, puro static. Yung garalgal na tunog na masakit sa tenga. Help! May nakakarinig ba? Tulong dyan! Ang sigaw ko sa mikropono. Pero biglang tumigil ang static. May nagsalita sa radyo kay istorya. Kilala ko ang boses na iyon. Yung batang nakita ko kagabi na may itim na mata. Napakakalmado ng kanyang boses pero parang nanunuot sa utak ko. At ang sabi niya,
Ernesto, wag mo nang subukang umalis. Hindi ka na pwedeng lumabas. Bahagi ka na ng koleksyon namin. Hinampas ko ang radyo sa sobrang takot hanggang sa mabasag ito. Mabilis ako lumabas sa control room dahil pakiramdam ko lalong sumisikip ang aking mundo sa loob ng barkong iyon. Para ang mga pader ng barko ay unti-unting lumalapit sa akin para ipitin ako. At mula roon, napansin ko ang isang bagay na mas nakakakilabot. Tiningnan ko ang mga kamay ko kay istorya. Ang aking mga kuko, nagsisimula ng magbago. Nagiging kulay pilak sila, kasing kulay ng mga dahon na nakita ko kagabi. Kinuha ko ang basahan at sinubukan kong kuskusin ang kuskusin dahil akala ko'y pintura lamang o dumi, pero ayaw nitong matanggal. Habang tumatagal, nararamdaman kong tumitigas na rin ang balat sa dulo ng mga daliri ko. Tumakbo ako sa may salamin sa banyo ng barko. Halos mapatili ako sa aking nakita. Wala na yung puti sa aking mga mata kay istorya. Nagiging purong itim na sila. Nagmumukha na akong katulad ng mga tao doon sa biringan. Dahil sa takot at pagod, naramdaman ko ang matinding pagkauhaw. Pumunta ako sa lababo para uminom pero ang tubig na lumalabas sa gripo, kulay kape at lasang kalawang na hindi mo maiinom. Napaupo na lamang ako sa may sahig at naiyak. Pero kahit ang pag-iyak ko ay kakaiba. Wala nang lumalabas na luha sa aking mga mata. Tuyong-tuyo na ako sa loob. Mabilis na lumubog muli ang araw at gaya ng kagabi, nagsimula na namang magbago ang lahat. Yung mga puno na mukha nakakatakot kanina, unti-unti nagmistulang mga mansyon muli sa paningin ko. Ang mga banging na parang ahas ay naging mga kalsadang ginto na naman. At ang gubat muling naging syudad. Nakita kong muli ang mga kasamahan ko sa ibaba ng barko. Masaya sila naglalakad, nagtatawanan na parang walang nangyari. Pero ngayon, nakasuot na rin sila ng mga kumikinang na damit. At nang tumingin sila sa akin, nakita kong wala na silang kahit na anong emosyon sa kanilang mukha. Para na silang mga tau-tauhan. Ernesto, baba ka na rito. Ang sigaw ni Bert mula sa may pampang. Halika na, sumali ka sa amin sa handaan, doon sa malaking mansyon. Masarap ang pagkain. Gusto kong tumanggi kay istorya. Gusto kong sumigaw na, huwag! Hindi yan totoo! Pero ang katawan ko ay parang may sariling isip. Ang aking mga paa ay kusa nang naglalakad pababa ng barko at sumusunod sa tawag nila. Pumasok kami sa loob ng mansyong nakita ko kagabi. Pero ngayon, kahit maganda ang paligid, ramdam ko ang lamig. Hinawakan ko ang pader at pakiramdam ko, hindi ito semento. Matigas siya na parang balat ng puno na pininturahan lamang ng ginto para magmukhang mamahalin. Sa gitna ng hall ay nakita ko ang aming kapitan. Sumasayaw siya kasama yung babaeng hindi kumukurap ang mga mata. Ang kapitan kay istorya, parang hindi na siya ang kumokontrol sa sarili niyang katawan. Para siyang isang manika na hinihila ng mga hindi nakikitang tali mula sa itaas. At ang kanyang mga galaw, pilit at garalgal. Sinubukan kong tumalikod. Gusto kong tumakas. Pumasok ako sa isang pinto at iniisip ko na baka labasan iyon. Pero pagpasok ko, bumabalik lamang ako sa gitna ng hall. Sinubukan ko sa ibang pinto pero ganun pa rin. Nakulong ako sa isang walang katapusang sayaw kasama ang mga nilalang na alam kong hindi mga tao. Sa gitna ng kalituhang iyon, na parang susuko na ako at hahayaan ko na lamang na maging itim ang buong mata ko, biglang pumasok sa isipan ko ang mukha ni Marta.
Naalala ko ang mga anak kong naglalaro sa buhangin sa probinsya. Naalala ko yung kinakalawang naming lata ng biskwit. Ang alaalang iyon, ang tanging bagay na nagpabuhay muli sa pakiramdam ko. Iyon ang nagpaalala sa akin na tao ako at may naghihintay sa akin sa labas. Hinugot ko mula sa bulsa ko ang litrato nilang tatlo. Gusot na ito at medyo basa pero tinitigan ko ito na maigi. Sa oras na iyon, habang nakatitig ako sa litrato, nakarinig ako ng malakas na tunog, parang isang malaking salamin na nag-crack. Ang syudad sa paligid ko ay nagsimulang yumanig. Ang mga ilaw na ginto ay naging maputla sa pagdilim. Narinig ko ang mga sigaw ng mga tao sa aking paligid. Hindi na sila malumanay. Galit na sila. Nagagalit sila dahil naaalala ko pa ang mundo sa labas. Ang ganda ng mansyon ay unti-unting natutuklap. Inilalabas sa mga ugat at putik sa ilalim. Hindi niyo ako makukuha! Ang sigaw ko. Tumakbo ako at hindi ko na tiningnan pa kung gaano kaganda ang mga tanawin. Pilit kong inisip ang amoy ng isda sa pier, ang dumi ng kalsada sa Maynila, ang putik sa bukid namin. Lahat ng pangit at madumi sa totoong buhay, iyon ang pilit kong inisip para hindi ako malinlang ng ganda ng biringan. Naramdaman ko ang mga matatangkad na figura na humahabol sa akin. Pero dahil sa hawak kong litrato at sa tindi ng isip ko ng aking pamilya, hindi sila makalapit. Bawat hakbang ko pabalik sa dagat, ang paligid ay nagbabagong muli mula sa pagiging syudad patungo sa pagiging madilim na gubat. Mula roon ay nakita ko ang isang maliit na bangka sa may pampang. Hindi ang barko namin kung hindi isang luma at sirang bangka. Mabilis akong sumakay doon ng walang lingon-lingon. Gamit ang aking mga kamay, pilit akong sumagwan. Wala akong pakialam kung mapunit ang balat ko, basta't makalayo lamang sa islang iyon. Sa sobrang pagod at takot, unti-unti nagdilim ang aking paningin hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang nagising ako ay may tumatapik na malakas sa aking pisngi. Ernesto! Ernesto, gising! Pagmulat ko'y nakita ko si Mike at ang iba pa naming kasamahan. Gulat na gulat ako dahil nasa loob kami ng barko. Nakahiga ako sa may deck at maging sila rin ay tila mga bagong gising at mukhang mga naguguluhan. Anong nangyari? Ang tanong ko. Ang kanilang sabi, pare-pareho raw kami ng napanaginipan. Isang napakagandang isla na may mga gintong bahay. Pero nang tingnan namin ang labas ng barko kung nasaan kami, wala kaming makitang syudad. Ang nandoon lamang ay isang napakalaking puno sa gitna ng isang maliit na isla na parabang nakalutang sa gitna ng dagat. Wala itong coordinate sa mapa. Agad-agad at nagmamadali kaming umalis doon. Pinaandar ng kapitan ang makina ng buong lakas at hindi na kami lumingon pa. Pero kaistorya, may isang bagay na nagpabigat sa amin. Si Bert. Si Bert na huling-huli ko nakitang niyayaya ako sa mansyon. Hindi na siya nagising. Nang makauwi kami sa Maynila, dinala agad si Bert sa ospital pero huli na. Ang sabi ng doktor, atake raw sa puso ang ikinamatay niya habang natutulog. Pero kaming mga nakasama niya, alam namin ang totoo. Alam naming kinuha ng isla ang kaluluwa ni Bert. Naiwan siya doon sa walang katapusang sayaw sa misteryosong isla. Mabuti na lamang at nakauwi pa ako ng buhay noon kay istorya. Mahigit 30 years na nakakalipas pero hanggang ngayon, sa tuwing titingin ako sa salamin, sinecheck ko pa rin ang mga kuko ko at ang aking mga mata. Natatakot ako na baka isang araw, pagising ko, makita kong muli yung kulay pilak sa aking mga daliri.
Hanggang dito na lamang po ang liham ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Gumagalang, Ernesto. Hindi biro ang pinagdaanan mo, Ernesto. Maraming tao ang nagsasabi na baka dala lamang yan ng pagod, gutom, o sobrang pangungulila sa pamilya habang nasa laot. Pero naniniwala ako na may mga bagay sa mundong ito na hindi talaga kayang ipaliwanag ng siyensya o ng simpleng lohika. Ang pinakamahalagang aral sa kwento mo ay ang kapangyarihan ng pagmamahal sa pamilya. Kung mapapansin mo, nung oras na muntik ka ng lamunin ng ganda ng biringan, nung oras na naging itim na ang mga mata mo at tumitigas na ang iyong mga kuko, ang tanging nakapagpabalik sa iyo sa katotohanan ay ang mukha ni Marta at ang mukha ng iyong mga anak. Ang pagmamahal mo sa kanila ang nagsilbing angkla mo para hindi ka tuluyang maanod ng agos ng mundong hindi para sa atin.